Hello guys! Welcome back to my channel and this is Tita Belle, ang inyong lingkod. So for today's vlog guys, mayroon tayong i-unboxing. Dalawang items po ito. So actually, mga 2 weeks na itong dumating. Ang order ko na to from Shopee, pero only this time na magkaroon tayo ng oras para sa ating unboxing na ito. So let's open it. Dalawang items ito siya guys, kasi tingnan nyo na lang kung ano ang nandito sa loob. So ayan, meron tayo nito guys. So ipapakita ko lang muna ito siya. Alam niyo yung sombrero na merong sombrero na yung ganito. Ayan Tchadan! So meron siyang net, no? So para hindi siya magbuhag-hag ba. So mamaya isusuot ko ito siya guys ha. So ito siya. The reason why I bought this one kasi I was thinking na pag pag nagla-live ako sa singing ko, for a change mayroon tayong isusuot. So ayan. At ito naman ang second items. Okay, so yung aking hair straightener. Yung pang-plancha ko ba guys ba? Kasi actually meron akong 4 na pang-plancha pero nasira na siya. So kailangan kong palitan. Ayan guys, maluluka ka. Okay, kinoob ko patawarin. So ito yan siya guys. Yung sombrero na meron siyang hair. So yung isa kasi, meron kasi akong dalawang nabili din na para siyang bangs. Tapos hindi ko rin siya nagamit, pero mas gusto ko ito. Type na type ko siya guys. Ayan, di ba? For a change naman, di ba? Parang naalala ko dati yung buhok ko nung I was performing. Mahaba talaga ang buhok ko dati guys. Sobrang haba ng buhok ko dati. So I'm quite happy. Na-miss ako sa ganito. So, in-order ko lang ito sa Shein. It's worth buying, diba? Sana all. Ganito kahaba. Pero, hindi na ako wala na akong planong pahabain pa ng ganito. So, mayroon naman tayong nabibili ng mga wig. Why not coconut? Bibili na lang tayo pag talagang gusto natin ng for a change na look, diba? So, ayan So, happy na happy ako guys. So, at ito yung ating hair straightener na na nabili ko, no? So ito siya at saka ito. So ngayon let's try to open it. Oh my god. Natawa ako guys. So only this time nakagawa tayo ng video, no? So totally nag-change tayo ng lifestyle, di ba? So, tadan! Ayan siya. Ayan. Ayan. So, ang kulay niya is Pink Panther. Shout out sa aking anakin. Ang aking anak-anakin. Admin Seymour. Ang may, magiging goddaughter to be ko. Ayan. So, pinili ko siya ang pink na kulay. Ayan Sana all. Pink na kulay ang aking pinili, no? So mura lang ito. Bakit ko to siya pinili guys? Kasi pwede siyang meron siyang pang curl, pang kulot. Ayan. So dalawang type siya ng ganito. So wala naman tayong pwedeng ikulot kasi maiksi pa naman ang aking buhok, charot. So ito, so at least meron na naman akong bagong ceramic kasi siya guys, maganda, smooth siya sa hair. So yung dati ko rin andyan parang I need to to tapon-tapon yan kasi mga sira na siya. Ang pinaka the best kong pang-ironing sa aking buhok ay yung isa kong nabili na pang salon. So gustong-gusto ko rin yun. Medyo may kamahalan pero worth it din dahil matagal ko na rin siyang ginamit. So ito, try natin ito kasi maganda ang kanyang review nung bago ko siyang in-order. Maganda talaga ang kanyang review. So mura lang naman siya, di ba? So yan, meron na naman tayong bagong pangkulot. Okay? Meron pa silang free na
na glove, no? Para alam nyo, sa salon, karamihan sa salon, pag nag-ano sila, yung magpa-plancha ng buhok, nag-glove talaga sila kasi mainit, no? So, yun ang ating video for today. And finally, I would like to say thanks to all Team Labilyan and FB Gamers sa lahat po ng inyong suporta and also sa lahat po ng inyong mga prayers. So, alam ko po na ang inyong pagdadasal ay talagang napakalaking bagay nun, no? So, umabot ako sa punto na akala ko mawawala na yung buhay ko kasi napakabilis talaga ng panahon. I remember, it was Thursday actually, nag-usap pa kami ni Admin Ellen at saka ni Seymour para mag-discuss kami sa kanyang sa wedding. And then, hindi ako nakipag-usap ng matagal sa kanila kasi that day, masama na yung aking pakiramdam. May ubod na ako, may sipon, tapos namamalat na ako. So, it was Thursday. And then, pagka Saturday night, nag-take lang naman ako ng gamot ko na sa cough, fever, at saka sa block nose. And then, 11 o'clock in the morning, so yun, nag-start na ang aking, hindi ko alam, nag-start na yung heart palpitate ko. So, ang ginawa ko, tumayo lang ako sa kama ko, and then, I tried to walk. Nagwo-walk ako sa inside the room, tapos lumabas ako, hindi nag-pray lang ako. Pero napansin ko na talagang lumagubog na, grabe na yung palpitate ko. Para akala mo, sasabog na yung puso ko. So, ginising ko yung husband ko. Sabi ko, hindi naman sa hirap, hindi ako hirap huminga, o hindi talagang grabe lang yung pagkalabog ba ng puso ko. Tapos, gumising din yung anak ko, si Bunso. I decided na sabi ko, dalhin niyo na ako sa hospital. The minute na pagdating ko sa ng hospital, wala na. Diniretso na ako ng emergency room. So, yun na. Tinulungan na ako ng 4 na nurses, tsaka isang doktor. Kung ano-ano na yung ginagawa sa akin. Kasi, hindi naman masakit yung heart ko. Tsaka, hindi naman tight yung hinga ko rin. Talagang grabe lang talaga ang kalabog. Grabe lang talaga ang kanyang palpitate. Tapos, hanggat siya nag-decide yung doktor, kasi ang normal talaga na heartbeat ng tao, from 60 to 100. Pag athletes ka naman, yung mga active ka talaga sa sports, 180 maximum. Pero ako, yung heartbeat ko, umabot ng 200 plus, which is abnormal talaga. So, kung ano-ano na lang nilalagay na tinutusok sa akin ng doktor, no effect. Hanggat sa bandang huli, sinabihan nila ako ng doktor, gagamitan na lang nila ako ng electric shock para just to back normal yung heartbeat ko. So, sabi ko, okay, go ahead. So, in-injection na nila ako ng pain reliever kasi masakit nga daw yung electric shock. And then, pero hindi pa rin nawawala sa utak ko habang sila ay kung ano-ano mga ginagawa nila, I still keep on praying. Binivision ko yung ating Panginoon, sabi ko, Lord, isusurrender ko po ang lahat sa inyo. Nasa inyo na yung buhay ko. Kung ako may buhayin, ibig sabihin, mayroon pa akong mission sa mundo na to. May mission ba ako? And then, after that, after ng electric shock ko, so ang bilis nga nagiging back to normal. Lahat ng scan ko, CT scan, MRI, wala naman siyang problema. Yung heart ko lang talaga. So far, ang findings naman, wala namang problema yung liver ko, yung kidney ko, tsaka yung lungs ko. So yung heart ko lang. Ang sabi naman ng doktor is low potassium, tsaka low blood daw. So ngayon, kailangan ko munang maging stable ang heartbeat ko kasi minsan andyan yung palpitate, tapos mayroon akong pang-maintain para sa heart ko. The first 3 months hindi ako pwede magbiyahe, so unfortunately to my goddaughter to be, Admin Seymour, Naksay,
I am very sorry na hindi ako makapag-attend ng iyong wedding. And looking forward pa naman sana ako niyan. Kaya lang, siyempre, hindi man natin alam talaga mga kakulian, di ba? So, wish you all the best, and Gian. And, hindi ako muna pwedeng magbiyahe ng first 3 months. Kasi ang first 3 months ang importante sa akin ng aking mga follow-up check-up. So, once again, thank you so much, Team Labilian and FB Gamers. Alam ko lahat kayo, ang dami sa inyong nagpipray na para ko gumaling. So, I'm actually medyo okay na, pero kailangan ko lang stay away ng konti sa social media kasi I need more rest. Kailangan ko muna magpahinga, no? So, sobrang daming pagsubok sa buhay namin, pero alam ko na lahat ng mga pagsubok na yan, binibigyan ni Lord yan dahil kaya natin. Nandyan siya. Hindi naman ako talaga nawawala ng pagmamahal kay Lord. Kahit noon, kinatok lang niya yung puso namin. Dahil siguro kasi nakikita niya that we are very close to Him. Lahat ng mga pagsubok sa buhay natin, yayapusin natin yan. At nandyan siya. Hindi tayo bibiguin pag tawagin lang natin siya. So again, thank you so much, Team Labilian. I'm really looking forward na makabalik ako sa normal. So, yun nga, nag-walking ako. Hindi pa ako pwedeng bumalik ng yung pag-workout ko kahit pag-yoga. So, ang nangyayari lang sa labas ng state lang namin, nag-walking ako. Konting workout lang, konting exercise lang. So, thank you so much. And this is Tita Belle. Thank you so much for watching. And please do not forget to like and comment. Subscribe to my YouTube channel. Bye for now.